So update po sa namatay na Pinoy na na-overdose sa kokaina, finally na-reveal ang kanyang ikinamatay. Alam nyo, nung unang lumabas ito, nung vlog ni na Dean Chase at saka ni Miss Marlica, walang naniniwala sa kanila. I think si Dean Chase mismong araw na namatay yung Pinoy, nag-live agad siya sa Beverly Hills. Sinabi niya na hold, 'di ba, si Lisa Tanas sa airport o hindi agad pinauwi, hindi lang sa airport kasi kailangan pang imbestigahan. Dahil itong namatay na Pinoy ay part ng entourage ni Ma'am Shi, ni alam niyo na, ng inyong first lady diyan sa Pinas. So sinama niya ang Pinoy na ito at hindi na nakauwi ng buhay. Gaano kasakit 'yon sa pamilya ng namatay. Again po, hindi natin dito intensyon na guluhin ang pamilya nila. Pero at least nakasulat na po ngayon sa kung sino-sinong media, balita ko nga binura ng GMA7 ang kanilang post eh. Okay? Dali po. So, ayaw nga natin 'tong pangalanan, very private ang pamilya nila, pero again po, ito po ang pamilya na may-ari ng malaking store sa Pilipinas, billionaires po itong mga 'to, kaibigan ito ni na Butod, marami namang kaibigan 'to ng mga elite. Alam niyo naman si Butod, di umano social climber 'yan mga tetkuya, so siguro nasa circle nila ito, and then di ko pa alam kung anong association kung bakit niya binitbit papuntang Anemika si Paulo Tantoco. Alam nyo, kung mapapanood man tayo or ang sino mang mga vloggers ng pamilya Tantoco, sana po hindi kayo sumama ang loob. Sana hindi nyo maramdaman na ini-invade namin ang inyong privacy or what. Alam nyo, maganda nga na mapag-usapan to para mabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Paulo Tantoco. Agree ba kayo mga kuya? Kasi hindi rin maganda na walang justice. Baka ito ang magbigay ng hustisya sa pagkawala niya. Okay, it's embarrassing, ang ikinamatay ay overdose sa kokaina. So, sa Pilipinas, kulong lang yata yan habang buhay. Eh, ano pa ikukulong, eh namatay na nga. So, 'di ba? Kung sa ibang bansa yan, parusang kamatayan. Even in China, I think in the US, baka ganyan. But in China po, pag involved talaga ang illegal na, alam niyo na, pinagbabawal na gamot, ay bitay talaga yan. Tigok ka talaga. That's why, ang mga incheck na ang negosyo ay illegal, katulad ng mga tiabo at mga ganyang, 'di ba, kokaina at kung ano-ano pang illegal na droga, ay sa Pilipinas sila pumupunta. Para kita nyo, ang mga inchik nakakulong sa munti dati, pero ang kalakaran ng droga, boom na boom, panahon ni Ngoy-Ngoy. Right? So, ang mga inchik na takot mabitay sa mainland ay pupunta po sa ibang lugar para doon ituloy ang kanilang negosyong illegal. Okay? So, talaga naman po nakakahiya kapag ito ang nangyari, pero baka kasi mamaya may foul play. Hanggang, tanyo, nag-antay tayo ng ilang buwan, 90 days mahigit. Matter of fact, 120 days na po yata. Kasi itong pagkamatay ni Paulo Tantoco, mga kababayan, ay days prior ng pagpapakidnap kay PRRD. Binanggit din ni VP Sara, mga ate at kuya, di ba, na inakusahan pa nga ni Claire Castro, ni Auntie Claire, na fake news, purveyor ng fake news si VP Sara. Dahil binanggit ni VP Sara ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. Okay? At dahil nga raw namatay si Paulo Tantoco, kinidnap si PRRD at ipinakulong sa The Hague. Ibig sabihin nun, mga kuya, ng Vice Presidente ay kailangang mapagtakpan yung eskandalo ng pagkamatay ng taong ito na eredero ng Rustans, isang billionaire na angkan na may magandang at social na store sa Pilipinas at kung ano pang mga negosyo meron sila. Eredero, tagapagmana, ano yan, namatay. Ang asawa nito, ang alam ko, ay appointees pa ni Ngiwi. Appointee pa ni Ngiwi, rather. So, may posisyon, right? So, bakit ito nategi? And, huwag niyong kalilimutan, mga kababayan, hindi pumunta or umattend sa wake ni Paulo sa Pilipinas si Butod. Si Butod ang nagbitbit kay Paulo Tantoco nung March, 'di ba, nung buwan ng March, first week of March, March 8 namatay, March 11
pinakidnap si PRRD. Hindi masyadong napag-usapan ang nangyari kay Paulo Tantoco dahil may malaking nangyari after. So it's as if like according kay VP Sara, para nga mapagtakpan ang iskandalong 'to, pinabitbit, pinakidnap si PRRD, dun na baling ang ating atensyon. Kailangan gumawa ng matinding ingay para mapagtakpan ang nangyari. So ano ngayon ang gagawin nilang matinding ingay sa mga susunod na araw, lalo simula bukas, Lunes na ulit, baka ngayon mga bangag pa weekend, mahilig naman daw magpulburo ng mga yan every weekend, baka araw-araw pa. So ano kaya ang issue na papuputukin nila mamaya or bukas or sa mga susunod na araw para mapagtakpan itong nangyari kay Paulo Tantoco na namatay pala sa overdose sa kokaina. Abangan nyo, baka mamaya yung sako-sakong buto na nakuha sa Taal Lake, baka ano na yan ha, truck na ng buto at kalansay ang makuha. Mapagtakpan lang, may mangyayari po, abangan yung mga tatkuya. May mga mangyayaring matitindi na madadivert, na gagawa nila ng paraan na madivert ang attention nyo. At hindi na to mapag-usapan. Pero again, ang may bitbit kay Paulo Tantoco papuntang Anemika ay walang iba kundi yung si Anis. Part nga ng entourage ni Ma'am Shi, itong Paulo Tantoco. Tapos nategi doon, gaano kasakit yan sa pamilya ni Paulo Tantoco. So again po, sa makakapanood, 'di ba? Kasi ang sabi nga nila, parang nag-release sila ng statement dati na gusto nilang mag-mourn in private. Parang gusto nilang, 'di ba, magluksa ng tahimik, ganyan, in honor of Paulo. So, ayaw nilang mapag-usapan 'to. Pero again, ito na nga po, may mga media, one of them is News 5, na nag-post nga patungkol dito, hindi katulad ng GMA, nagbura daw ng post. Anong klase yun mga tatkuya? So, basahin ko lang na mabilisan ng article ha. Okay. This is from abogado.com.ph. LA County Medical Examiner identifies cause of death of Tantoco Sion. Biro nyo, 44 years old na tegi bumbum, tapos itong Liza Tanas hindi man lang nakiramay. Hindi siya umattend sa libing nito kahit sa burol. Yung burol ni Nora Honor, na-attenan niya Baka nga mamaya pagkatigbak ni Nora Honor, baka another diversion yun. Superstar yun Nakadating-dating doon si Liza Tanas, nakabisi. Di ba ngiti-ngiti pa nga sila doon, sila mag-asawa. Sino ba yung Liza Tanas? Malay ko. So hindi siya umattend, baka ilang araw siyang na-stuck sa US, kaya hindi rin siya nakauwi ng Pilipinas para maka-attend sa burol. Or maybe, I don't know, baka masabunutan siya, dumajombag siya sa galit ng billionaire ang angka nito, ay hindi mangingiming manampal yun. I think. What do you think? Dahil mga tatkuya, kung ako isa lang mayaman, isang elite lang, hindi ako mangingiming mangbigwas. Namok ka? Ha? Salot ka. Edit-edit ka pa ng leeg mo na kulubot, ha? Pinalilit mo pa ang tiyan mo, sikmuraan nga kita ng very light. Right? Magkano ang ibabayad ko, masampal ko lang ang mukha mo? Magkano ang ibabayad ko sa butod? Madapuan lang ng palad ko ang mukha mo. 1 billion? O gagawin kong 10 billion, masampal lang kita ng 10 beses. Tama ba? Kaso patay gutom tayo dukha tayo maggit-git na lang tayo sa galit. The County of Los Angeles Medical Examiner said the death of Raston's Commercial Corporation executive, oh my God, executive po pala, Juan Paulo or JP Tantoco was accidental, hindi daw sinasadya. Paano yun, nadapa siya? Nangud-ngud siya? Natapilok siya tapos yung mukha niya tumama sa bag ng kokaina? Anong klaseng? Anyway, yun ang sabi ng ng LA Medical Examiner or coroner's yada yada. Accidental and caused by cocaine effects. In a report published on its website, the LA County Medical Examiner also noted other significant conditions, particularly probable atherosclerotic cardiovascular disease sa puso. Siguro nagkaroon ng komplikasyon na. It did not list other causes of death. It said the place of death was a hotel, Beverly Hilton Hotel nga po. The report was issued by yada yada
Tantoco passed away on March 8 and then March 11. Nakulong pinakidap si Perdy at the age of 44, apakabata. The website HollywoodLawNews.com reported that he was apparently part of the entourage of First Lady Lisa Maliit ang Chan Marcos. O, yun talaga yung kanyang middle name, Maliit ang Chan, who was in Los Angeles at that time to promote the Manila International Film Festival. Tantoco's wife, Dina Arroyo Tantoco, is Deputy Social Secretary of the President niyong may nunal sa paa. Pupunta na naman ng anemika yung presidente niyo dyan. Mamamasyal na naman. May nunal kasi sa paa, makatilagi ang paa. So, okay lang yan. Soon na ba yan? Ang nangangampanya nga pala sila Doc Lorraine Badoy at saka si Miss Sas na i-flood nyo ng comment, i-send nyo raw yung link nitong, 'di ba, itong report, kahit yung case number siguro ng pagkamatay ni Paulo Tantoco sa X account. Okay, hanapin nyo na lang yung page ni Doc Lorraine Badoy, Lorraine Badi, and then kay Miss Sas din. Hanapin nyo yung X account or dating Twitter na account ni Donald Trump, ni President Trump. Ibahain nyo lang ng comment doon para makita ni President Trump na yung kanyang tatagpuin or magkakaroon ng, di ba, one-on-one meeting maybe, I don't know, magkikita ang Presidente ng Pilipinas at si Trump. Ang kanyang makakasalamuha na yan ay involved at nakakaladkad ang pangalan sa pagkamatay ng isang Pinoy na na-overdose sa kokaina. Ngayon ang tanong mga kababayan, alam baga ni Liza Tanas, sino ba yung Liza Tanas? Alam baga ni Ma'am Shi na itong ikinamatay ng kasama niya sa LA, nakita ba niya yung room kung saan namatay yung Pilipinong ito? Kasama ba siya sa ilang mga supot ng pulburon doon? Kwarto na may mga supot ng pulburon, mga ate at kuya, may mga... Teka lang, nandito yun eh. Ang report po kasi mga ate at kuya ay, upon initial examination, the scene was contained to yada yada. The living area had evident, taray no, yung hotel may living area pa. So, ano yun? Parang ano yun? Suite or something? Penthouse? Hindi naman. Ang social naman, may living area. So, pagpasok mo sa room mo sa hotel, may living area, parang may sala-sala, tapos may room pa. Apakalaki, apakayaman, Teka muna, pera ba ng taong bayan ang ipinanglakwat siya ni Ma'am Shi sa US? Para sa Film Fest na yon? Apaka-social naman ng First Lady nyo. Just Pilipinas. Nakakahiya. The living area had evidence of ongoing party activity, notably on the coffee table were observed one clear plastic bag, kitang-kita, clear containing a white powdery substance or WPS, West Philippine Sea pa nga. 3 used syringes. Abay, may injection mga kuya, may eringgilya, right? May bakuna, containing residues suspected to be narcotics. Ano to, liquid cocaine? Ano to, morphine? Ano ba? Heroin? Oh my God! Several open and unopened bottles of alcohol. Grabe, no? Laklak. Talagang laklak ng laklak. Todo. Lakas tama talaga, no? Inom, droga, ay walang hiya. Ang isinasama mo sa LA, Ma'am Shay, ganito? So, ano ba to? Birds of the same feather? Kasi mga kababayan, imposibleng hindi ko malalaman. Yang mangga na yan, isa pa rin yan, ano? Imposibleng hindi ko malalaman kung ang kaibigan ko or kapatid ko or kamag-anak ko or kaklase ko ay may bisyo o wala, lalo't matagal na kaming magkakasama. Okay? Yun pa nga lang, hindi ko pa nga siya kasama, narinig ko ng kwento patungkol sa kanya, kita ko rin yung manifestations, kung umingiwi ba, nagdudugo ba yung gums, tabingi na ba, may mannerism ba, alam ko na kaagad kung may bisyo o wala. Imposible, Ma'am Shi, na hindi mo alam na may bisyo ang kasama mo. Kung alam mo, tahimik ka lang. Or kabisyo mo ba? Okay? A mirror with powder residue and rolled dollar bill. So, pangsinghot yun, no? Binibilot yung, dollar bill, di ba? Gagawing parang straw, ganon. Bibilutin yung dollar bill,
Tising ho din. No evidence of forced entry, struggle, or foul play apparent at the scene. At saka isa pa dito mga kababayan, dapat yung tandaan, inabot daw po ng 8 oras bago nai-report na bangkay na yung nasa room. Kasi parang gabi pa lang nangingisay na raw to, hindi naman, masama na raw ang itsura, pawisan na raw, hirap na raw huminga, baka nangingitim na, gabi pa lang, hating gabi pa lang or something. And then ang alam ko 12:00 na nga ng tanghali, nakuha yung bangkay or nailabas ng Beverly Hilton Hotel. Ano ang pinaggagagawa ninyo, Ma'am Shi, at ang buo mong entourage? Bakit hindi niyo ini-report kaagad? Umasa pa ba kayo na ito ay mahimasmasan? Normal lang bang reaksyon yung gano'n ng katawan? Inakala niyo ba na okey lang naman yun, normal lang yun, baka nasobrahan lang kasi nga nag-iinom, kumain, then na nagpulburon. Kaya, lilipas din yan, okey yan. Or maybe natakot din kayo, hindi niyo kaagad ini-report. Kasi kahindik-hindik ito. Nilinis niyo pero hindi, Yung room lang baga ng Paulo Tantoco ang hindi ginalaw kasi baka magkaroon ng footprint, yung room kaya na tinitigilan ni Ma'am Shi, nilinis muna at yung room ng iba pang kasama, nilinis muna para hindi madawit? What do you think? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.